Hi guys, ayan, magandang hapon sa inyong lahat and welcome back dito sa panibagong video dito sa ating channel. Ayan. At ngayong araw na ito ay tayo ay magkukwentuhan lamang, no guys, at tayo ay titingnan natin yung mga prices ng mga itlog ngayong bare months, no. So October na, papalapit ng Pasko at pamahal na ng pamahal ang presyo ng itlog ngayon sa market. Pero bago yan, magpasok muna tayo na maikling intro. Okay, so welcome back guys. Maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta at patuloy na nanonood sa ating mga video. Ngayong araw na to, like I said, ay pag-uusapan natin yung presyo ng itlog sa market, no. So kung bago ka dito, stay tuned at sabay-sabay nating tingnan yung mga presyo ngayon ng itlog sa market, no. So at tingnan natin kung anong implication nito sa mga katulad natin na medyo maliliit na supplier ng itlog sa market, no. So paano yan maka-epekto sa atin, maka-apekto sa ating kita, sa ating return of investment, at sa kung paano yan magkakaroon ng impact sa motivation natin sa pag-aalaga natin ng RTL chicken sa ating mga backyard, no. So kung bago ka dito, please subscribe and click the notification button. Tulungan nyo po ako na spread ang mga video na to para sa mga kapwa natin, mga small time RTL racers, no. So yon guys, maraming salamat. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, na dati na pong nanonood sa atin, please subscribe naman po para sama-sama tayo dito, no. So salamat. Yan. So magdi-December na ngayon guys, at sa lahat ng mga commodities, isa sa mga mabilis tumaas ang presyo sa market ay ang itlog, no. Do ang itlog talaga ay personal commodities, no. So araw-araw yan, daily commodities yan, araw-araw ay kailangan ng mga tao, no. So sabi ko nga palagi, yung ibang tao, yung ibang mga kababayan natin ay hindi maka-afford ng sardinas minsan, pero kayang bumili ng 2 itlog, pantawid gutom, no. So yan yung baon-baon lagi minsan. So kahit pag ikaw ay nagugutom sa mga bus at ikaw ay sakay sa mga bus, makikita mo na may mga vendors ng itlog dahil ito yung mabilis na tighaw ng gutom, no, makatanggal gutom. At dahil nga December, magdi-December, maraming mga okasyon ang pinaggagamitan ng itlog, kaya medyo mabilis tumaas ang presyo ng itlog, no. So ngayon guys, doon sa last week na survey, doon sa last week na pagpunta natin sa palengke. Kasi syempre katulad doon nabanggit ko kung paano tayo magpipresyo ng ating mga itlog. 3 paraan yung ginagamit namin. Explain natin muna. Yung una, syempre magso-survey tayo ng current market, no. So magkano ba yung presyo ng itlog sa totoong bentahan sa market. So the best way to do that is pumunta kayo sa mga local na mga market ninyo, local palengke, local talipapa, magkano. Tapos magtanong din kayo dun sa mga sari-sari store, yan. So tapos ang magandang gawin dyan syempre is kuhanin mo yung pinakang average price ng mga yon, yung sa palengke, yung sa groceries, at saka yung mga nasa mga sari-sari store lang. Kasi makukuha mo yung gist ng pricing, no, kung magkano talaga ang current prevailing prices sa market, no. So yon, una yon. Pangalawa, syempre, may DTI guide of pricing, no. Merong DTI prices na binibigay ang DTI na guide para sa pagpipresyo natin ng manok, ng itlog, no. So yon, isa yon.
At ang ikatlo ay syempre yung medyo technical, complicated at hindi nagfa-follow ng kung ano yung market ay yung syempre yung gastos mo divided by yung gastos mo plus yung tatanggalin mo yung yung gastos mo, dadagdag mo yung markup price mo. Yun yung isang paraan ng pagpipresyo ng itlog. So katulad nung diniscuss natin the other day kung magkano ang presyo ng itlog. So sabihin natin na ang presyo doon sa diniscuss natin ay 4 pesos and 70 centavos sa isang itlog ang puhunan mo. Yan ay kasama na lahat, pati yung mga gastos mo sa itlog, gastos mo sa pagbili ng manok, pagbili ng cages, pagpapatayo ng iyong building, etc., saka yung monthly expenses. Makakalculate mo kung magkano ang presyo ng isang itlog at magkano ang posibleng tubuin mo. So like for example, yung iba, ang ginagawa ay, kung ang gastos ay 4 pesos and 70 centavos, ang ginagawa nila ay nilalagyan nila ng 25-30% markup at yun ang magiging presyo ng itlog nila. No? So kung ang 20% o 30% ng 5 pesos ay halimbawa ay hindi ko alam. So, yun ang idadagdag nila doon sa kanilang presyo ng itlog. Sometimes, effective yun. Minsan papatak na mas mura, minsan papatak na medyo mas mahal. Pero at least kahit paano, meron kang calculated na presyo at the same time, alam mo kung magkano na ang tutubuin mo. No? So, alam mo kung magkano ang tubo. Pero ang kalimitan na ginagamit na pagpipresyo is yung current prices. No? So kung magkano ang presyo sa palengke, yun ang lumalakad na presyo sa kahit sa farm gate. No? So pero syempre, yung palengke naman na presyo is alinsunod din yun doon sa DTI na price guide. No? So yan. Dahil nga magpapasko, medyo mataas ang presyo, pataas ang itlog, no, pataas ang presyo ng itlog. So, ngayon ay isa sa mga pinakamagandang panahon para mag-alaga ng RTL Chicken Os. Yung mga nag-aalaga na, dito tayo medyo makakabawi agad ng ating puhunan. Hindi lahat mababawi, pero at least kahit paano makakabawi agad tayo na medyo malaki-laki na chunk ng ating puhunan para pagdating ng January, February, March, April, yung mga ganyan, bababa ulit ang presyo ng itlog, makaka-compensate doon sa mga nawala natin na income. No? So, nabawasan natin na income. So, syempre, ganun lang yon. At tapos, ang maganda dito, ano yung implication yan sa ating mga RTL backyard racers, na syempre, mas mamomotivate tayo mag-alaga ng ating mga manok kasi syempre masarap magbenta ng manok ng itlog kapag medyo mahal ang presyo, no? So maganda ang kita, maganda ang income. So kung ang iyong puhunan ay 4 pesos and 70 centavos, nabebenta mo ng 8 pesos, 9 pesos ang isang itlog o 10 pesos ang isang itlog, medyo maganda ang iyong profit, no? Pero syempre, hindi palaging ganyan hanggang matapos lang ang December, bababa ulit ang presyo ng itlog. Pero with the current inflation rate, medyo talagang pinapahirapan tayo ng mga yan, no? So tapos syempre tayo mga backyard racers, ang ating isang kalaban dyan is yung mga malalaki din ng mga farms, no? So yung mga malalaking farms nagbabagsak presyo, minsan kasi sa sobrang dami ng kanilang supply, hindi hindi kaya ng supplyan, hindi kaya ng demand, no, o mas kokonti yung demand, mas maraming supply, kaya binabagsak presyo. Ang ating problema, syempre tayo, hindi naman tayo pwede makipag-compete doon kasi doon sa kanilang pagbabagsak presyo, hairline na ang kanilang profit margin doon, pero profitable pa rin sila kahit na 10 centimos lang o kahit na 20 centimos lang ang kanilang tubo sa isang itlog, ay dahil maramihan ng kanilang production, maramihan ng kanilang benta, mas malaki ang may tubo pa rin sila, hindi sila mawawala ng tubo, no? So
Yun yung medyo kalaban natin, medyo nakaka-worry kasi syempre pagka sobrang baba ng itlog, tayo hindi natin kayang mag-compete kasi yung ating expenses ay hindi nagbabago. Yung expenses natin ay sa isang buwan ay yun at iyon pa rin, no? Hindi yan nababa kasi ang feeds hindi bumababa, ang pictures natin hindi yan bumababa, ang consumption, yung tubig, yung kuryente, yung mga taong binabayaran natin, hindi yan bumababa. So lahat ng expenses natin almost exactly the same every month, kukunti lang ang difference niyan. Tapos kung bababa ang itlog, bababa ang ating kita o minsan baka break even pa. Yan yung nagda-drive sa mga small RTL business owners na magsara, no? So yung iba natin mga nagko-comment dito, sabi nila ay mataas daw ang ratio ng mga tao na nagsasara ng RTL business nila kaysa dun sa mga nag-i-stay sa business kasi nalulugi sila at sila ay hindi din tumutubo, sayang daw ang pagod, no? So which is totoo naman kasi sabi ko nga pwede na kung hindi ka talaga masinop, hindi ka mag-expand, hindi ka magbibigay ng attention at focus dun sa iyong negosyo, wala kang masyadong innovative na paraan para mabenta ang itlog mo sa gusto mong presyo, ay malulugi talaga. Kasi syempre like I said, hindi ka makakompete dun sa mga malalaki at maraming itlog i-produce, no? Yung malalaking mga farms. Pero like I said, that is part of the business at kailangan lang maging innovative tayo. Mayroon tayong paraan paano natin ibebenta itlog sa paraan na sa presyong gusto natin. No, kasi hindi lang naman straight from the farm pwede nating gawin na ibenta yung ating itlog. Pwede din tayo na mag-imbento ng ibang paraan kung paano natin mas mapapakinabangan yung itlog. Yung iba na may restaurant katulad ng kaibigan ko ay meron ding alaga na itlog, na paitlog yung mga manok na yung kanyang instead na bibili siya sa market ng mahal na presyo ng itlog, doon niya na kinukuha sa kanyang farm yung kanyang mga itlog na ginagamit, which is maramihan din siyang gumamit sa isang linggo kaya almost yung mga nakukuha niya ay nagagamit din niya dun sa pagpapatakbo ng restaurant, no? So yun guys, at saka hindi lang market ang pwede natin bentahan yan, napakaraming mga paraan kung saan natin pwedeng ibenta. May mga, like I said, may restaurants na pwedeng supplyan, lalo na yung mga top silugan, malakas kumuha ng mga itlog yan. Yung mga bakeries, kailangan din nila ng itlog yan palagi, araw-araw. Maramihan din yang gumamit ng mga ganitong mga itlog. So yun, kaya napakaganda nitong ating negosyo sa mga panahon na lalo na nitong mga bare months na ganito, kung saan mataas ang demand, kokonti ang supply. Pero kapag mataas ang supply at kokonti ang demand, kailangan nating mag-innovate para hindi tayo malugi, hindi tayo mawala ng negosyo at hindi tayo magsara. So yun lang guys, kung nakarating ka dito sa end ng video na to, please pa-subscribe naman po. Maraming salamat. God bless and I love you all. Bye-bye.